Gusto mo rin ba magaganitong thumbnail para sa video mo? Ayan, Benga, what a pro, Mr. Beast, ganito, ganyan. Ang lupet. Tara kaibigan, turuan kita niyan. For the past few years of being content creator, madami na nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa ang mga ganitong thumbnail. Tinulungan niya ako nito para magkaroon ng mataas na views at CTR sa YouTube. Thumbnail, isa to sa mga dahilan kung bakit dumadami ang mga views ng karamihan. Lalo na if alam mo ang secret formula kung paano gumawa ng catchy thumbnail. Hindi ka mahirapan magpalago ng views mo at magpalaki ng subscribers mo if alam mo kung paano gumawa ng catchy thumbnail. Well, ang swerte mo kapatid kasi napapanood mo to at tuturuan kita ngayon kung paano gumawa ng mga thumbnail. Dito nga mga buddy, tuturuan ko kayo paano ma-achieve yung Mr. Beast-like na texture. Tapos, eto, yung own style ko, yan yung ituturo ko ngayon for today's video. Gusto mo yarn? So, I have my own style nga sa thumbnail ko mga buddy. Wherein yan, makikita nyo dyan, may light source sa likuran, tapos may pailaw effects sa katawan. Ganun. So, dapat importante din na hanapin mo yung own style mo. Sa mga clients ko, ganun yung ginagawa ko. Hinahanapan ko sila ng own style nila. And this helped them a lot to establish their channel and to stand out sa competition. So, for the meantime, ituturo ko muna kung paano ko ginagawa yung thumbnail ko at para naman may idea kayo kung paano ko to ginagawa. Para masaya, paghahalo-haluin natin yung elements ni Mr. Beast, yung mga soft texture, mga ganyan. Tapos, yung signature move ko, yung mga may pailaw effects. Ayan, yung dalawa. Boom! So, first things first, buddy, dapat meron kayong Photoshop. Sa Photoshop ko din nga, ginagawa lahat ng thumbnail ko. Trust me, buddy, kapag natuto ka mag-Photoshop, madami kang mapapalago na YouTube channel. Pipilitin ko maging detailed itong tutorial na to para naman talaga makuha nyo to ng mabuti. So, tara, punta tayo sa PC ko, guys. Kung nagtataka nga pala kayo kung bakit tatlo yung monitor ko sa likod, ganito kasi yun. So, eto nga yung main monitor ko. Diyan ako nagtatrabaho. Diyan ako nagpo-Photoshop at nagvi-video edit at kung ano-ano pa. At eto yung kinukunan ko ng pictures, stock footages at marami pang iba. Para diretso na dyan. Drag ko na lang yan. Alright. Tapos dito, eto yung entertainment. Mabilis kasi ako ma-burnout, so yes, nanonood ako habang nagtatrabaho. Nakaka-distract ba yan? Hindi. No. Kasi nakakaisip ako lalo kung anong ilalagay ko dito. Ayan, dyan. Nalilibang ako dyan. At habang nanonood ako, mas nahalata ko sa sarili ko, mas madali ako nakakatapos habang gumagawa. Minsan music nandyan, pero most of the time, talaga, movies. Tapos yun naman, hindi pa ako bading. Ayan, collection po yan ng Joa Baus ko. Alright. Dito guys, let's pretend na kayo tong nakuha ko sa Google. So ayan, let us say tapos na kayo mag-picture tapos kayo to. So open na natin si Photoshop. Ayan. Kung may laptop ka, pwede mo nang gamitin si Photoshop. Laptop at PC, kaya to si Photoshop. So dito, once ma-open mo na si Photoshop, eto dyan ang makikita mo. Dito nga, click mo lang tong file, tapos click mo itong new. Dito, ang size na kailangan natin para sa thumbnail is 1280 by 720 pixels. Make sure na nakapixel yan body para sakto talaga yung size mo sa YouTube. Dito naman sa resolution, 200 or 300 ay pwede na yan. Dito, i-assist ko lang yan na 300 yung resolution. Pagkatapos yan, click natin tong create. Tapos dito, eto na yon, may blank workspace ka na. Ang una natin yan na gagawin is syempre, ilalagay natin yung sarili natin dyan. So, para magawa yan, click nyo lang yung file, tapos click mo yung open, tapos click mo yung picture na kinuha mo kanina. Nakakasunod ba? Pwede nyo naman to i-replay para makuha nyo talaga. Tapos ayan na nga siya, naka-open na siya sa another window. Tapos dito, tatanggalin na natin yung background natin. Para madali at di na kayo mahirapan sa pagtanggal, click mo lang yung select at click mo lang tong subject. Magkukusa na yung magtitrace sa subject. After nyan body, click mo lang tong layer mask na sa pinakababayan. Tapos boom, wala na kayo dito background. Ang galing. Tapos dito, para maging one layer lang siya at hindi talaga siya lumabo kahit anong galaw-galaw mo dyan. Kasi yung iba kapag nire-resize mo yung picture, kapag nilalakyan mo siya or nililiitan, lumalabo siya. So para maiwasan yan, i-right click mo lang tong layer na to tapos may magpa-pop up dyan. Hanapin mo lang tong convert to smart object tapos you are good to go. Dito nga, idadrag natin to sa previous window natin. So sobrang malaki siya, kailangan natin tong i-resize. So para ma-resize natin yan, pindutin nyo sa keyboard nyo, Ctrl plus T or Ctrl T. At lalabas na itong resize button. Then dito, maglalagay na tayo ng bagong background. Sa background naman buddy, naghahanap ako sa Google ng mga gaming room na background. Tapos kung mahalata nyo dyan, yan yung background ng every thumbnail ko. So dito, may nahanap na tayo na gaming room. Resize natin kasi masyadong malaki. Alam nyo na yan. Ctrl T. Tapos dito, sobrang maliwanag siya. So maglalagay tayo ng exposure. So dito ulit yan sa pinakababa. Hanapin mo lang tong adjustment layer na to.
etong sa exposure. Tapos itong adjustment layer na to, i-clip natin yan sa background para hindi maapektuhan yung buong frame. Sa background lang siya didilim. Kaya nga naka-clip eh. Okay. So paano naman i-clip? So dito nga i-hold press nyo lang yung alt, tapos lalabas itong icon na to. Then click nyo lang yan, then okay na yan, naka-clip na yan mga body. So dito mag-a-adjust na tayo ng exposure. Bababaan natin yan para lumitaw yung tao mismo. Once okay na, we need to put light source na mga body. Ako, ang light source ko, gusto ko palagi nasa likuran. So dito, gagawa tayo ng dalawang new layer. So para makagawa ng dalawang new layer, meron tayo dyan shortcut. Ang shortcut key ko dyan, press nyo lang yung Control, Shift, tapos N. Control Shift N. N as in nunal. So eto, i-rename natin yung mga bagong layer. Pailaw 1 at Pailaw 2. So dito sa Pailaw 2, ang blending dapat nito is naka-hard light. Tapos dito sa Pailaw 1, leave as is nyo lang yan. Normal lang dapat ang blending yan. Make sure pala nasa ibaba ng tao yung pailaw na layer para nasa likuran yung ilaw. So dito sa Pailaw 1, magpipaint lang tayo ng white sa likuran. Yan, adjust nyo lang sa gusto nyo. Dapat hindi masyadong sabog. Isipin nyo, totoong ilaw yan. Tapos pagkatapos nyan, kung okay na kayo dyan, maglalagay na tayo ng kulay sa ilaw natin sa Pailaw layer 2. So gusto ko yellow yung ilaw natin. So i-paint natin yung yellow. Diba? Mabisa. So once okay ka na dyan, maglalagay lang tayo dyan ng text. Para makalagay ng text, i-type mo lang sa keyboard mo, Ctrl-T. Tapos dito, maghanap lang kayo dyan ng gusto nyong font. Tapos syempre, papalitan natin ng kulay. Tapos kung okay na kayo sa kulay at font, i-double click nyo lang yan. Tapos may lalabas na bagong window. Tapos dito, i-click nyo tong Bevel and Emboss. Ito ang silbi nito para magmukhang 3D yung text natin. Syempre dito, i-adjust natin yan para swak na swak sa font natin. Ayan, parang 3D na siya mga bad. So, eto na nga yung hinihintay ng lahat. Yung pailaw effects sa katawan. So, dito, gagawa lang tayo ulit ng dalawang new layer. So, dito, alam nyo na, Control-Shift-N, Control-Shift-N. Dalawang new layer yan. Dito, sa first layer, ang gagawin nyo is pipaint nyo to lahat. So, kunin mo lang tong bucket tool at ipipaint mo lang to ng black. Boom, didilim yan, pero normal lang yan body. Huwag kang matakot. Dito, para bumalik sa normal, i-click mo lang tong blending mode. Ang gagawin natin sa blending, hanapin mo lang tong screen. Ayan, dapat naka-screen yan. So, ayan, kung makikita nyo, bumalik na siya sa normal. So, dito, i-clip natin ulit tong mga layer na to. Tapos, yung mouse cursor mo, dapat nasa in-between ng mga layer na gusto mong i-clip. Kapag nakikita mo na yung symbol na yan, it's a sign na pwede mo na siyang i-clip. Dito nga, ang gagawin na lang natin is mag-a-add tayo ng gradient color. Dito ulit yan sa ibaba. Siyempre, adjustment layer yan, nasa ibaba yan. I-clip natin yan ulit. At dito, pipili na tayo ng color. Siyempre, kung anong color ng background, dapat ganun din ng color ng gradient natin. So, okay na. Match na yung color sa background natin. So, dito nga sa tatlong bagong layer natin, sa gitna tayo magpipaint ng ilaw. Dito, I am using brush tool na naka 0% smoothness. Tapos, smudge tool para ma-distribute ko evenly yung ilaw sa katawan ko at mukha ko. Dito, ang kulang na lang is another adjustment layer. Yun nga ay hue and saturation. Ito yung parang sinang effect kapag may ilaw. So tara, lagay natin yan. Again, i-clip natin yan dito sa subject para siya lang yung maapektuhan. Tapos dito, i-click nyo lang yung Control-I para dito, easy to paint lang tayo. Kapag nga pala mag-e-erase kayo dito, kapag naka-Control-I kayo, just press X para mabura nyo yung na-paint nyo. Tapos press X ulit para ma-repaint nyo yung gusto nyo. So dito, tara, maglagay na tayo. Tadan! Dito, ang kulang na lang is to make this picture parang kay Mr. Beast. Like, soft lang yung image, pero maganda siyang tingnan. Pero, bago yan, you know the drill. Magtitrade na naman tayo gamit ang nagbabalik na app natin. So, before we continue, eto na naman siya. You know what time is it? It's trading time. Nag-explore nga tayo dito ng mga AI bots. And for today's video, eto yung nakikita ko. Boom! So, eto yan si Qmatics mga buddy. Eto siya. So, dito as usual, meron tayong demo account na pwede nyo pagpraktisan. Tapos, palitan natin yan. Dito tayo sa real account. Boom! So, kasi dito, meron tayong 3,000. 3,000 yan, pero nag-explore kasi ako kaya nabawasan siya. So, dito napakasimple lang. Pwede kayo dito mag-trade ng traditional trading mga buddy. Pero, hindi yan yung puninta natin dito. Etong robot nila. So, click mo lang yung robot. Boom! And then, eto na yung AI na gusto natin. So, dito, explore natin tong option nila. So, parang usual AI lang, no, mga buddy. Katulad ng mga na-review natin, same lang din naman to. So, dito, okay na ako dyan. Initial amount, since 3K lang. 3K lang yung nakalagay dito sa account natin. So, pwede na yung initial amount, 500. Tapos, duration, boom, 1 minute. Okay na yan. Pero may 5 minutes sila. Pero ako gusto ko 1 minute, mga buddy, no. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga trading asset na available dito. So, click natin yan. Boom. Okay. Malaki. Pero, usually, ang pinipili natin, since ano tayo, dito tayo sa pinaka mataas na percentage na ibabalik. So, tingnan natin, 93%. 93 na yung pinakamataas, ha.
So, sige, 93% tayo. Dito tayo sa GBP versus CAD. Tapos, dito sa technical indicator, huwag nyo na yung galawin. RSI lang mga buddy. Home click nyo yan, pero may available ba dyan? Meron stochastic, Bollinger Bands, etc. Pero RSI lang tayo. Okay? Next natin. Tapos dito sa strategy, bagang ang ilalagay nyo dito is optimal lang palagi. Optimal. Pam. Then dito sa profit limit, itatagil lang natin to. Yan, kasi lagi naman yan talaga in-on. So, yan. And then, tingnan natin paano siya mag-magic. Start trading tayo. Bam. Ayun na guys. Nag-i-start na siya. Tingnan natin kung ano magiging result na to. Okay? Waiting game is on na naman. Currently, ayun na, meron na. Kanina nagsisearching for signal pa, pero eto na. Meron na siyang nakuha. Tingnan natin kung bababa. Mataas yan ha. Mataas yan. Tingnan natin kung bababa. 1 minute lang yan. Hintayin natin. 5, 4, 3. Di pa rin bumaba sa 88%. Pabam! Plus 440. And pagtutuloy-tuloy yan mga buddy hanggat hindi ko off. Searching for signal na naman. And yun lang. Basically, okay naman siya. Parang same lang dun sa review natin. Pero ganito lang siya nag-work. I-on mo lang buddy. Tapos okay na siya. Maghihintay ka na lang. Katulad nito, meron na naman search. Hintayin natin kung ano magiging result nito. And then kapag gusto nyo pala, kung ayaw nyo na, i-stop nyo na. Stop the car. You know. I-stop robot nyo lang to. Stop the robot. Stop robot nyo lang to mga buddy. Okay? Stop ko na to. After nito, i-stop ko na to. 88% pa rin yung indicator. And yun. Ano tayo? Alis tayo dito. Okay? Bam! So, stop the robot. Confirm. And tingnan natin doon sa balance. Yung balance natin is nasa, yun. Refresh. Demo account, tapos rule account. Ayun, 3.8 na. So, ang profit natin doon, hindi pa, ilang seconds lang yun mga buddy. Siguro, 1 minute or less. 1 minute or less siguro. Nasa around 800 na yung naging profit. So, ganun lang siya guys. Qmatics, another review na naman. Kung gusto niyo ito itry at kung may recommend pa kayong i-review ko, lagyan niyo lang dyan sa comment section below. At kita-kits, another trading video. Until next time, balik na tayo sa tutorial. To make this look like Mr. Beast thumbnail, yung parang soft and animated siya, kailangan nyo muna i-flatten itong image nyo. Dito, after nyo ma-flatten, make sure dapat di nyo mapindot ang Ctrl S or save. Kasi baka ma-save nyo yung flatten image at mawala yung progress nyo. Dito nga kapag flat na siya, ito lang yung gagawin nyong sunod. I-press nyo lang sa keyboard nyo, Ctrl Shift A. Tapos magpa-pop up etong bagong window. Ang tawag nga dito ay Camera Raw Filter. Tapos dito, ikaw na bahala magtimpla ng ilaw, highlights, and shadow. Yung ginamit ko dito is hindi yan yung permanenteng ginagamit ko. Kasi iba-iba yung ilaw at kulay ko for every thumbnail. Dapat dito magaling talaga kayo magtimpla ng kulay. Basta ang goal mo dito is to light up the picture. Yung lilitaw talaga siya. Tapos dapat mas strong yung highlights mo. In this case, yung color ko is yellow. Dapat yang yung mas makulay. So dito guys, para maging soft yung picture natin katulad kay Mr. Beast, etong si color noise reduction lang ang gamit natin dyan. As you can see dito, wala siyang masyadong color noise. Dito nga parang blended na lahat. Looking like those high quality thumbnails na nakikita natin sa YouTube. So dito tingnan natin yung before and after. Before and after. Ang galing! So yun lang, sana nagkaroon kayo ng idea at nakatulong ako sa inyo mga buddy. Kung gusto niyo matuto kung paano ayusin ang YouTube settings niyo at paano magkaroon ng madaming views, click mo lang to mga videos na to sa YouTube channel ko. Hanapin mo lang yan, buddy. See you sa susunod. Until next time, bye-bye. Gusto mo bang kumita sa YouTube nang hindi nagpapakita ng mukha at nagpaparinig ng boses nang gamit lang ang PC or cellphone mo? Gusto mo din bang magkaroon ng silver play button at kumita ng passive income sa YouTube? Well, i-click mo lang yung link dyan sa ibaba or i-message mo lang ako sa Facebook ng Blueprint at ako mismo ang mag-message sa'yo.